Good morning po mga karot. Welcome sa aking channel. Sa araw na ito, panibagong video naman ay ipakikita ko sa inyo tungkol sa ating blinding. Ayan. At yun nga mga karot, andito tayo sa ating area na kung saan maglalagay na tayo ng blinding. At yan guys, at ipakikita ko sa inyo ang aming pag-uumpisa kung paano namin ginagawa ang isolated putting blinding. Ayan guys, at puntahan natin doon sa kanilang area. Ito ay phase 1. Ayan, tingnan nyo guys yung project namin gagawin. Ayan guys, ang project ko, kita nyo itong mga lupang ito galing yan dito, hinukay. Ayan ang area namin. Puro ang base nito, hindi kami naglagay ng subbase o ng filling materials. Pinalta namin ng graba, boulders po yung mga ibinakbil namin dyan mga kahadot. Tara guys. At ito nga mga kahadot, naglagay na ng forma na 10 by 10 ang nilagay nila dyan. At yung iba nilagay natin ng tartasya, yung may malaking gap para hindi masyadong kumain ng pumasok at ang ating simento doon sa ilalim. Kaya nilagyan po natin ng tartasya, yung ibang mga maluluwag, ang malalaki ang bato. Ayan, para maganda-ganda naman at level. At kung mapapansin nyo nga, naglagay na rin ng polyethylene sheet. Ang polyethylene sheet na yun ay 300 micron ang thickness niyan. Kailangan po natin maglagay para ang konkreto o lapat sa base, kailangan meron tayong required natin maglagay ng polyethylene sheet. Yan po ang standard niyan. Kahit saan po tayo, hindi po tayo nagdadirect sa bato, sa gravel man, sa base. Basta meron po tayong polyethylene sheet bago tayo magbuhos ng konkreto. Yan po ang isang required natin dyan. Ayan, at makikita nyo yan. May mga stick sa gitna. Yan po ang level. Yan ang thickness ng bubuhusan. At ito nga ay bubuhusan sa araw ng bukas. Ayan. 15 MPa RC yan ang gagamitin natin dyan sa pagbubuhos niyan. Sa pagli-layout, kailangan obligadong nakalabel yung ating blinding para pag nag-upo tayo ng footing, ng bakal ay maganda at hindi magkakaroon ng problema sa elevation. Yan po, at tingnan nyo dito sa gawin ito, nilagyan muna nila ng mga kahoy. May marka siyempre ng surveyor. Yan, nakaliat pa yan, point by point. At may mga clearance po yan, paikot. Hindi mo isi-saktong sukat doon sa footing kung gano'ng kalaki. Dapat may clearance ka man lamang na 20 cm palibot para may pisto. Pag nag-shattering ka, meron kang paglalapatan ng shattering. Ayan guys, at ang makikita nyo dito sa gawing ito nga, ayan, ganyan po ang paglalatag niyan. Ipinapako sa kahoy kasi hindi natin may pako sa ground dahil mga bato yan, kaya ipapako yan sa kahoy, nakapako ang paglalagay ng polyethylene sheet para hindi hindi magalaw pag binuhusan o protection din na hindi siya malipad ng hangin kasi bukas pa ang buhos niyan. At dito nga sa gabi ito, tuloy-tuloy pa rin ang paglalagay nila ng shattering dahil dito naman, at mapapansin mo rin, itong ating mga tao medyo namamahinga nga at mainit. Ayan, at ito guys, so tingnan ninyo, yan po ang hirap. Kailangan mo lagyan ng stick na bakal para may maghawak doon sa ating ipinorma na kahoy. Ayan, nilalagyan po nila ng stick yan o kanto-kanto para sa elevation ng shattering na yan maiangat, at yan ang maghahawak dyan. Yung bakal na ikinakabit nila yan, may kahirapan talaga dahil bato ang iyong paglulubugan ng bakal. Ayan, o tingnan guys, so dito sa gawin ito, kung mapansin, may tartasya nilagay na kaunti dyan sa gilid. Yan po ang preparasyon, lagay ng dapat nakalibel yan. Ang importante, nakalibel at nakuha mo yung required thickness.
Ayan guys, at tuloy po tayo sa panonood mga kahardot. Ayan. At yun mga kahardot, ang paglalagay ng forma sa ating blinding. Ginagamitan lang natin ng 10x10 na kahoy yan. At siyempre meron tayong level. Yung mga stick na yan, yan ang ating survey level. Yung mga bakal na nakikita nyo sa gitna, yan ang level ng ating konkreto. Ayan guys, yan ang ginagawa namin sa ganitong sitwasyon. Lalo pa boulder filling tayo, makapal ang nagiging buhos ng simento dahil nga ito ay bato-bato. Hindi katulad ng kung ang ilalagay mo ay soft base, makukumpak mo ng husay, malilibel mo. Yun, napakaganda nun. Napakagandang lagyan ng forma, magandang mag-layout ito ng blindings. Pero pagka nalagay naman natin yung blinding na yan mga kahardot, talagang saka tayo magli-layout ng tamang sukat ng ating footing. Yan pong yan footing na yan, meron tayong clearance of 20 cm both ways kabilaan para pagli-layout at pagpoporma natin. Kailangan natin yun. Kailangan nating may clearance malaki ang blinding ng at least 40 or 30 cm kaysa sukat ng pundasyon. Yan. At ito nga, obligadong nakaalala yung ating survey. Ayan, sinisilipan po yan bawat kanto o gitna ng ating kahoy para mag-level. Dahil dyan magbabase ang ating blinding, ang ating konkreto. Nakabase dyan ang papantay. Kaya dapat nakalibel ang ating kahoy para hindi naman mahirapan ang ating mga mason kung sila ay magbubuhos. Yan po ang purpose niyang kahoy na yan kung bakit nilalagyan natin. Kasi nga, siyempre, isolated column, hindi naman na mat foundation ito. Kung mat foundation ito, diretsuhan yan may blending. Hindi po yan. Yan po ay isolated foundation ang ating gagawin dyan. Kaya isa-isa. Ayan po at mapapansin nyo, obligadong kontrolado ang level, ang elevation. Kaya yan po ang ating sinisigurado na ang ating blending ay nakalibel na para hindi na mahirapan yung susunod na hakbang. At ito po pala ay may waterproofing pa. Sigurado magwa-waterproofing tayo. More moments later. At yun nga mga kahardot, at ito na, nakahanda na ang blinding. Ayan guys, at makikita nyo, bubuhusan yun ngayon. Naka-ready na. At makikita nyo kung paano namin bubuhusan yan mamaya. Ayan guys. Ayan, ready na ang polyethylene sheet. Nakalagay na siya ng mahusay. Ayan, tingnan ninyo. At ngayong araw may buhos tayo para dito sa blinding. At yun lamang mga kaharot, maraming salamat po sa inyong panonood ng aking video. Hanggang dito na lamang at bye bye.